So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito. Ay, maraming salamat, Gemma B, no? Nanonood while working. Maraming salamat, no? So, mga kababayan, ito nabasa ko to kaninang balita po na to at kinonfirm po ito ni Trillanes tsaka ni Attorney Claire Castro. So, sabi dito, no? Philippine to comply with potential ICC cease order on Duterte asset if legal, palas. So ngayon mga kababayan po, no, base po pala sa history ng ICC, di ba? Pwede palang i-seize, pwede palang i-hold yung kayamanan ng mga Duterte habang sila po ay kinakasuhan sa ICC. Para po, ang pinaka-reason pala nito, para po hindi po magamit ng mga Duterte yung kanilang kaperahan habang sila po ay meron pong kaso sa ICC na posibleng mapulit yung ebidensya, manakot ng mga witnesses. So, ino-hold po talaga ng ICC pala yan. So, ngayon, sabi ngayon ng Palasyo, especially nga po ni Attorney Claire Castro, na kung merong legal na paraan, susunod daw po sila. Ipapahold po ng ICC yung kayamanan ng mga Duterte. Matindi to mga babayan, tandaan nyo mga streetwise, isa rin po sa mga problema pong kinaharap po ng mga Duterte ngayon is yung SALN nila at saka po yung mga bank accounts. Na ito po ay bubuksan kapag nagsimula na po yung impeachment trial. So lahat po talaga dito, mahuhubaran po talaga yung mga Duterte dito regarding po sa kaperahan. Alam nyo mga kababayan, no? Alam nyo, ito yung iniisip ko eh. For example, mga ka-streetwise, nagkaroon na po ng impeachment trial. Di ba? Nagkaroon na po ng impeachment trial. Nag-start na po yung impeachment trial sa Senate. Lumabas po talaga doon na sangkatutak po ang pera ng mga Duterte. Di ba? 2.4 billion ang pumasok na pera at hindi malaman kung saan po ito galing. Pag kayong mga bobong mga DDS pa rin ay naniniwala pa rin sa mga Duterte na yan, kahit ganun na po yung nangyari, ang tanga-tanga nyo na. Kayo na po ang totoong salot sa Pilipinas. Di ba? Oh, isipin nyo lumabas na yung mga katarantaduhan ni Duterte sa pamamagitan nga po ng pagbukas ng mga bangko at SALN. Tapos DDS pa rin kayo. Pakamatay na lang kayo. Oh. So ito ito pa. Oh, so sabi dito continue natin Sabi dito. Okay, Philippines to comply with potential ICC cease order on Duterte assets if legal, sabi nga po ng Palasyo. Sabi dito. Okay. Philippine government will comply with the possible cease order on the assets of former President Rodrigo Duterte from International Criminal Court if it's allowed by law. Communications Undersecretary Claire Castro said on Friday. Diba? In an interview with the Newswatch Plus, diba? Former Senator Antonio Trillanes said a seizure order on Duterte asset is part of the tribunal proceedings on crimes under its jurisdiction. O, patay. O, kayo ba? O, sinabi na to ni Trillanes, kayo ba? Hindi pa rin ba kayo naniniwala kay Trillanes? Sa dami na po na nangyari na pinagdaanan ni Trillanes, kung hindi pa rin naniniwala sa kanya, nasa sa inyo na po yan. Pero syempre ngayon po na si Duterte nga po ay napakulong na po natin, mas lalo po doon mas lalo po nadadagdagan po yung credibility po ni Trillanes. So sabi nga po ni Trillanes, basta Takeru, may tadhana na dati pa yan na may masamang presidente sa Pilipinas. Talaga? Oh. Si Digong pala yun, no? O, di ba? Trending Mr. Duterte. So, yun nga mga kababayan. O, di ba? Sabi nga po ni next mayor ng Caloocan, Antonio Trillanes, na yung mga ari-arian nga daw po ni Digong ay pwede daw pong ipasist, pwedeng ipahold, habang po nagko-continue yung proceedings po ng ICC. O, di ba? Napaka-interesting nun Meron palang isang kaakibat na order na nilabas siguro. Itong order ng ICC seizure ng mga ari-arian ni Duterte, Trillanes said in the interview in the Newsmaker. So actually, may interview ba ako dito? Mamaya, yung video panoorin natin mamaya, di ba? Okay. Kung meron naman po tayong batas, inaalaw po tayo, takita naman po nila, tayo po yung naka-comply, magkukumply, okay, yung nagkukumply, dahil lagi po sinasabi natin, lahat po ng gagawin natin dito ay dapat lamang base sa batas, Castro said. Okay. So ngayon, ito nga po yung video nga po ni Trillanes. Ito panoorin nyo to. Trillanes, ano ba yun? Ito. Ito ba yun? Seizure ng mga ari-arian
ni Duterte. Okay. Ito sir, ang order na to ng ICC to seize the properties of a former president ay ano po ito? Part ba to ng hiniling ng mga petitioner sa ICC? Could you tell us more about the context of this possible order from ICC? Hindi po natin hiniling yan. Part ng... Hindi po hiniling. Hindi po ito hiniling na ipa-seize yung mga ari-arian ng mga Duterte. Hindi po ito hiniling ng mga biktima po ng crime against humanity po ni Digong o yung mga nagsumpa po ng kaso. Diba? Ito daw po ay proceedings ng ICC. Proseso yan sa ICC, no? Kasi ang kanila, yung proceeds of the crime ay dapat hindi mapakinabangan nino man. Kaya ito si Duterte, di ba yung kanyang war on drugs, marami siyang pinapatay, yun lang yung nakita ng taong bayan. Pero ultimately, ito nga, ilang testigo na i-present namin at lumabas din sa Quadcom na ang pinakang punot dulo pala nitong war on drugs ni Duterte ay para ma-monopolize niya yung illegal drug trade nila ni Michael Yang. No? Ang partner niya na drug lord is si Michael Yang. Pinatay nila yung mga kompetensya. Tapos yung war on drugs naman na yung tokhang naman ay para matakot yung sambayanan. Kita? Di ba? So ngayon para sa akin napaka-interesting nun. Di ba? Yung ari-arian po ni Duterte, i-hold. Duterte. And then mga kababayan, ito po yung sinabi ngayon ni Attorney Claire Castro. Panoorin niyo to. Saan na ba yun? Okay, saan na ba? Ito pala yun. ICC ng ganong klaseng order to freeze the assets of the former president. Will the government comply on that particular order? Kung meron naman po tayong batas at inaalaw po tayo, ipakita lamang po nila, tayo po yung magkukomply dahil lagi po, sinasabi natin, lahat po ng gagawin natin dito ay dapat lamang base sa batas. Okay, next question po. Di ba? Oh. Kayo ba? Dyan po sa inyo. Kayo ba, agree ba kayo dito na ipa-hold yung ari-arian po ng mga Duterte? Actually, malupit to kasi meron din po tayong mga bali-balita ngayon na yung ari-arian daw po ni Duterte, tinago niyo po kay Kibuloy. Diba? Actually, hindi ko na nga malaman kung ano na nangyari doon sa investigasyon na yan eh. Diba naalala nyo, diba? Last year, ang ginawa po ng DOJ, finris din po yung mga ari-arian po ni Kibuloy. Kasi nga po, allegedly, yung mga sinasabi nga daw po na nanenok ng mga Duterte, naitago daw po kay Kibuloy. Maganda po kasing taguan ng pera ang religion. Kasi una sa lahat, hinula pong tax yan. Di ba? Kasi pag tinago po ni Duterte yung mga pera po na yan, yung kayamanan po nila sa mga bangko, mahuhuli po sila. Di ba? Mauungkat po sila. Pero pag ito po ay tinago nila sa mga negosyo o kaya sa religion, money laundering na po yun. Malilinis na po yung pera. O di ba? So ngayon, actually, ang mangyayari po dito, hindi lang po yung ari-arian ni Duterte ang ma-hold. Pati rin po yung mga ari-arian din po ni Kibuloy. Kung mapapatunayan po nila na yung mga kaperahan po na ninakaw daw po nila allegedly sa kaban ng bayan ng Pilipinas ay tinatago nila kay TOJC. Di ba? Oh. So ngayon mga kababayan kasi, ito, tingnan niyo to, no? Ano ba tayo? So, mga kababayan, tandaan nyo, no? Ang dami po kasing ito. Actually, hindi lang po pati kayamanan, ito malupit. Pati po yung 40 na bahay po ng mga Duterte. Kasama po yung ipapahold. Ito sabi dito Trillanes bears list of Duterte properties. Diba? The 3-page list provided to members of the Senate and media showed that a majority of the real estate properties were in the names of Duterte children, Sara, Sebastian, and Paulo. Diba? So, the property in Davao City was put in trust of Veronica Abansenya. So, si Hanilet, diba? Under the name of Shelito Abansenya, Duterte's current partner. Shelito Abansenya. So, Veronica and their 11-year-old daughter. Okay. Veronica, si Kitty pala si Veronica, no? Tama, di ba? Nalito na ako sa pangalan nila. Sabi dito, the properties in Dipolog City were under the name of spouses Sebastian Descalar and Yusmina Duterte, Isusima?
Isosima Duterte, well, the property in Davao City is under the name of Veronica Abansenia Duterte. Ito malupit. The Trillanes said 40 properties were covered by transfers of certificates of title and located in Davao City. 34 in Davao del Norte, 1 in Dipolog, 2 in Mindanao, 1 in San Juan, Parañaque, at saka sa Quezon City at saka Metro Manila. Oh. So pati po itong mga bahay po na 40 na bahay po ni Mr. Duterte, ipapahold din po ito ng ICC. Kung meron tayong batas. Si Veronica si Kifi. Oo. So yun. 'Di ba? Akala ko ba sabi ng mga Duterte, sabi ng mga Duterte fanatics ng mga DDS, simple lang po ang buhay po ni Digong. Nakatira lang daw po sa isang bungalow. Oh, yun naman pala, meron naman palang 40 na bahay ang pamilya Duterte. So naniniwala po ako na yung bahay po na pinapakita po ni Duterte po dyan sa Davao City na parang bungalow, parang kahoy-kahoy lang, front lang po yun. Front lang pala yun. Ang totoo pala dito, meron silang 40 na properties po sa buong Pilipinas. Para kunwari nga, mahirap lang, hindi halata, so binubola na naman tayo. Kayo mga tangang mga DDS hanggang ngayon, kung di pa rin kayo natatauhan, tanga-tanga na kayo. Di ba? Especially mga kababayan, ito pa yung hindi pa rin pumasagot ni Sara. Ito, naalala ko lang bigla ito, Tingnan nyo to. Ito, malupit to eh. Oh. Saan na ba yun? Ito. VP Sara assures immediate action on voucher program discrepancies. Tandaan natin mga kababayan, tandaan natin mga streetwise, na si Sara Duterte po, nalugi po ang Pilipinas na magkano? 239 million. Diba? So, 239 million mga kababayan ang nawawalang pera ng DepEd dahil po sa katangahan po ni Sara Duterte. Ito nga po yung voucher program. So, ang point natin dito, ito kasama ito sa impeachment complaint eh. Tingnan ninyo mga kababayan. Ang sinasabi nga po ni Philip Salvador na si Sara Duterte daw po, ang mga Duterte daw po ay walang kasalanan, hindi nangungurakot, di ba? In the first place mga kababayan, ang tanong natin dito, kahit po na magtumbling-tumbling po ang mga Duterte, hindi po nila makukuha yung 2.4 billion na pera sa bank account. Kahit po na magtumbling-tumbling po yan mga kababayan, kahit na po na magpakita na nga po ng kipay yung mga yan, si Sara, hindi po nila makakabili ng 40 na bahay na properties. Di ba? Oh. So, asan yung pera? Saan galing yung pera? At tandaan natin mga kababayan, tandaan po natin. Oh. May issue pa po si Sara Duterte ng 239 million na hindi niya pa rin po nasasagot. Ito nga po yung ghost student, di ba? Na umalis na lang po si Sara Duterte, hindi niya pa rin po ito nasasagot. Isipin niyo, katanga-tanga po talaga ni Sara Duterte. Ang tanga-tanga niya. Di ba? Meron po tayong voucher program. Di ba? Yung voucher program mga kababayan, ito po yung binibigay po ng subsidy po ng DepEd sa mga estudyante nga po ng grade 11 at grade 12. So ang ginawa po ni Sara Duterte, ang ginawa po ng mga public ng mga private schools, nagbasa po ng dokumento na kunwari meron silang enrollees. Ang ginawa naman ni Sara, nagbigay ng pera kahit walang estudyante. Kayo ba naniniwala ba kayo na mangyayari po yung ganyang klaseng anomalya sa DepEd nang wala po silang ugnayan or wala silang kasabwat dun po sa loob ng DepEd? Actually, ngayon lang po nangyari yan. Matagal na po merong voucher program pero ngayon lang po nangyari po yan na meron pong ganyang klaseng anomalya. Ganyan po katanga si Sara Duterte na hanggang ngayon hindi niya pa rin po ito nasasagot. Kaya ngayon, kung tatanungin niyo nga po ako kung saan galing yung pera ng mga Duterte, malamang isa dito, itong sa voucher program nga po na hanggang ngayon hindi niya po mapaliwanag. Kasi sabi ni Sara, di ba? Ito nabalita ito noong March 22, 2024. Oh, iniwan niya na lang po yung DepEd, hindi pa rin po ito nasasagot. O, VP Sara assures immediate action on voucher program discrepancies. O, di ba? Oh. So, ewan ko lang, pero tanga-tanga niya. Oh. So, okay, yan. Okay. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po dito. Witness na si Garma. Malamang nga si Garma baka nandun na rin po sa ano yan. So, hello po, Patrick Lopez, no? So, kayo mga kababayan, no? So, ano pa masabi nyo nga po dito
sa pag-hold nga po ng mga asset nga po ni dating Pangulong Duterte at saka ng Duterte family regarding nga po dito sa ICC. Kayo ba? Agree ba kayo dito? Pabor ba kayo dito na what you call this? Na ipa-hold or i-seize itong mga ari-arian po ng mga Duterte para naman po hindi po mapakinabangan. O, di ba? Yan ang mabigat na witness sa ICC, si Garma. Totoo yan. Ba yun, so comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. And then, mga kababayan, no, dyan din po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalubisan, pa-share na rin po na video po na to. Kay Plaridel, magdiwang legit ba na mag-witness si Garma? Hindi, kasi ito. Si Garma po nawawala. Di ba? Ang tanong kasi natin dito, binasa ko na po yung arrest warrant po ni Digong. Na-content ko na po ng isang araw yon na itong isa po sa mga nakasulat nga po dun sa arrest warrant ni Digong, meron pong nakalagay na bounty. Meron pong nakalagay na reward system. Sino ba nag-expose nun? Di ba si Garma? Tandaan natin mga kababayan, si Matubato at saka si Las Cañas, andun din po yung statement nila sa arrest warrant po ni Digong. At ang nakalagay po doon regarding po sa DDS, regarding po sa death squad. Ngayon mga kababayan, yung pagdating naman po doon sa isang warrant nga po ni Digong, doon sa parte ng warrant ni Digong, nakalagay po doon, meron daw pong reward system si Duterte. Actually po kasi, hindi naman po kasi talaga nabanggit, or kung nabanggit man napaka-minimal po, regarding po sa reward system. Di ba? Hindi po masyado nabanggit po yan ni Las Cañas at ni Matubato. Si Garma lang po nagbanggit nun. Oh. So ngayon, kung sinasabi nyo nga sa akin si Garma na sa Amerika, una sa lahat, bakit pupunta si Garma sa Amerika na alam niya naman po na void yung visa niya? Di ba? Ayun ang point eh. Bakit pupunta si Garma? Kasi actually ako hindi ako naniniwala dun eh. Nung medyo may mga bali-balita kami mga vlogger, ay si Garma na sa ICC na. Ay, hindi ako naniniwala dun. Yung ibang mga vlogger kinontent yun, pero ako hindi. Pero ngayon mga kababayan, nung nabasa ko nga po yung arrest warrant nga po ni Digong, ang nakalagay po doon, DDS, noong Davao Death Squad nga po, yung mga statement nga po ni Las Cañas at ni Matubato, tapos sa bandang second page, yung nakalagay po doon, reward system. Si Garma lang po nagsabi noon. Si Garma lang po nag-whistleblower noon. Hindi po natin talaga alam yun. Meron po tayong mga haka-haka, na si Garma nga na merong reward system, pero wala po nag-whistleblower nun. Si Garma lang po yun. So, ang tanong natin dito, bakit nandun po sa arrest warrant ni Digong o sa dokumento po ng ICC na nandun po na merong reward system? So, ngayon, mas lalo po lumalakas po yung haka-haka at mga bali-balita na malamang si Garma nasa ICC nga. Di ba? At least you get the point, no? So, kung kukonek lang natin, kaya ako di ko kinukonfirm na si Garma na sa ICC, pero ang tanong natin dito, bakit nandun yung statement ni Garma sa arrest warrant ni Digong? Di ba? So yun, nagtangka si Garma pumunta sa Amerika, pero di natuloy. Tsaka ang point dito, bakit pupunta si Garma sa Amerika na alam niya naman na wala siyang visa? Na yung visa niya naka-void. Question na naman yon. Di ba? Ay, nako. So, thank you mga kababayan. So, maraming salamat sa inyo lahat. So, dyan po sa Team Replay. No? So, thank you po kay Channel Paris. Hello po. Kay J8. Kay Angel Resurrection. Si Matubato nagsabi na daw isang nung panahon ng Lambada Boys. Pero hindi pa yung reward system. Di ba? Hindi pa yung reward system. Kasi nakalagay po dun sa sa dokumento ng ICC, reward system po talaga. Systematic reward system. Di ba? So, hello po, DJ Byron. Maraming salamat. Nasabi din ni Bato yung reward system sa isang interview nun. Di ba? Pero iba po kasi, no? Hindi rin kasi pwedeng maging basihan ng ICC yung interview ni Bato. Dapat talaga merong sworn statement yun.